Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas na tumatanggap ng SSS o GSIS pension, makinig kayo ng mabuti dahil mayroon akong mahalagang balita na kailangan ninyong malaman ngayong Nobyembre at Disyembre 2025. Maraming mga pagbabago ang nangyayari sa inyong pensyon at kung hindi ninyo susundin ang mga bagong patakaran na ito, baka maantala o worst case, mawala pa ang inyong buwanang sahod. Hindi ito biro, mga kapatid. Habang nagsisimula na ang Pasko at kailangan na nating ihanda ang pambili ng regalo, pagkain para sa Noche Buena at pang-aginaldo sa mga apo, ito pa ang panahon na dapat nating asikasuhan ang mga dokumentong kailangan para sa pensyon. Alam ko na marami sa inyo ay nahihirapan ng pumila sa SSS o GSIS office, lalo na sa init o ulan. Pero mas mahirap po kung hihintayin natin na maputol o mahold ang pensyon dahil lang sa mga dokumentong kulang. Mayroon ding mga bagong benepisyo na hindi lahat ay alam, mga dagdag na pera na pwede ninyong makuha kung alam ninyo kung paano. At mayroon ding mga pagbabago sa schedule ng payout na pwedeng makaapekto sa inyong budget ngayong holiday season. Kaya mahalaga na marinig ninyo ito mula simula hanggang dulo para hindi kayo mapag-iwanan at makuha ninyo ang bawat piso na para sa inyo. Huwag kayong mag-alala, ipaliliwanag ko lahat sa inyo ng simple at malinaw para parang kausap ninyo lang ang inyong matalik na kaibigan sa kusina na nagbabahagi ng mahalagang impormasyon. Una sa lahat, kailangan nating pag-usapan ang pinakamalaking bagay na dapat ninyong gawin bago matapos ang taon. Simula Enero 2025, nagsimula na ang mas mahigpit na patakaran para sa mga dokumento ng lahat ng SSS at GSIS pensioners. Ang ibig sabihin nito, kailangan ninyong i-update ang inyong personal records, valid ID, proof of address, at banking information. Ngayon, bakit ba ito kailangang gawin? Simple lang, mga kapatid, ang gobyerno ay nag-aayos ng sistema para masigurado na tama ang mga taong tumatanggap ng pensyon at para mapigilan ang mga fraudulent claims o yung mga manloloko na gumagamit ng identity ng iba. Pero eto ang problema. Kung hindi kayo nag-submit ng updated documents before Mayo 31, 2025, posibleng ma-pause o ma-delay ang payment ninyo. O, nabasa ninyo ng tama. May deadline po ito. Kaya kung hindi pa ninyo ginagawa, ngayon na ang oras para asikasuhin. Pumunta kayo sa SSS or GSIS office. Or mas maganda, mag-check muna kayo online sa My SSS or GSIS online portal kung ano ang status ng inyong documents. Marami sa atin ay hindi sanay sa computer, pero kung mayroon kayong apo or kamag-anak na marunong, hilingin ninyo ang tulong nila. Mas mabuti nang maaga kayong nakapaghanda kaysa mahuli at walang pambili ng pamasko. Pangalawa, pag-usapan natin ang tungkol sa ika-13 buwang pensyon na inaasam-asam ng lahat. Ang ika-13 buwang pensyon para sa 2025 ay inaasahang ilalabas sa unang linggo ng Disyembre. Ang halaga nito ay katumbas ng 1 buwan ng inyong regular pension. Halimbawa, kung ang monthly pension ninyo ay 5,000, ang 13th month pension ninyo ay 5,000 din. Kung 7,500 ang buwan-buwan ninyong natatanggap, ganun din ang dadating sa ika-13 buwan. Ngayon, importante na maintindihan ninyo na automatic ito. Hindi kailangan mag-apply para makuha ang ika-13 buwang pensyon, basta kayo ay aktibong pensioner na walang suspension sa account. Ang problema lang, maraming seniors ay hindi alam kung kailan eksaktong darating ang pera, kaya nila ginagastos ng maaga ang pera nila sa Nobyembre, thinking na darating na ang ika-13 buwan. Tandaan, first week ng December pa yan, hindi November. Kaya mag-budget ng maayos. At isa pa, ang 13th month pension ay tax-exempt. Ibig sabihin walang kaltas dito. Buo ang ipapasok sa inyong bank account. Kung may nakikita kayong deductions na hindi ninyo maintindihan, agad na magtanong sa SSS o GSIS para maliwanagan kayo. Pangatlo, mayroon tayong malaking balita tungkol sa pension increase na nagsimula na ngayong 2025.
Ang SSS ay nag-announce ng 3 taong pension reform program na nagsimula Setyembre 2025 kung saan lahat ng 3.8 milyong pensioners ay makakatanggap ng annual pension increases hanggang 2027. Ito ang first time na may ganitong programa sa 68 taon na history ng SSS. Ngayon, ito ang breakdown. Ang retirement at disability pensioners ay makakakuha ng 10% increase, habang ang death or survivor pensioners ay makakuha ng 5% increase. Para sa mga retirement pensioners na edad 60 hanggang 89, ang average monthly pension na dati ay nasa 4,000 na ₱123 ay tataas hanggang 6,548 piso pagkatapos ng 3 taon. Yan ay dagdag na ₱1,625 o 33% increase sa loob ng 3 taon. Pero tandaan, hindi ito isang beses lang na increase. Bawat September, may dadating na bagong increase sa inyong pensyon hanggang 2027. Kaya dapat nabantayan ninyo ang inyong bank account every September para makita ninyo kung nag-reflect na ang increase. At ang maganda pa dito, walang contribution increase na kakailanganin sa panahon ng pension reform program na ito. Ibig sabihin, ang mga active members ay hindi na kailangan mag-contribute ng mas mataas na halaga para masuportahan ang pension increase ninyo. Pang-apat, pag-usapan natin ang tungkol sa payment schedule dahil dito maraming nalilito. Para sa SSS pensioners, ang release date ng pension ay nakadepende sa penultimate digit ng inyong SSS number. Ang penultimate digit ay ang pangalawang huling numero sa inyong SSS ID. Halimbawa, kung ang SSS number ninyo ay 34,123,456,78, ang penultimate digit ay 8. Bawat digit ay may corresponding date kung kailan ilalabas ang pensyon. Kaya kailangan ninyong tingnan ang inyong SSS ID at alamin kung anong number ang penultimate digit ninyo para malaman ninyo kung kailan eksaktong darating ang pera. Para naman sa mga GSIS pensioners, mas simple. Ang GSIS pension ay released every 8th of the month, pero kung ang ika-8 ay Sabado, Linggo, or holiday, ang pension ay i-release sa last working day bago ang ika-8. Kaya kung ang ika-8 ay Sabado, baka ika-6 pa or ika-7 ng gabi ay nandyan na ang pera sa account ninyo. Kaya importante na regular na kayo nag-check ng inyong bank account para hindi kayo magulat kung kailan dumating ang pera. Maraming seniors ay pumupunta sa ATM araw-araw para tignan kung dumating na ba ang pension. Pero kung alam ninyo ang exact schedule, hindi na kayo mahihirapan. At kung meron kayong online banking app sa phone, mas madali pa, tingnan lang ninyo anytime walang pila. Panglima, at ito ang parte na dapat talaga ninyong pakinggan ng mabuti dahil ito ay tungkol sa hidden benefits at possible clawbacks. Una, ang Life Certificate o Annual Certificate of Pensioners o ACOP. Ang SSS ay nag-review ng guidelines para sa pensioners na higit 80 taong gulang para masigurado ang continuous receipt ng benefits. Dati kasi, kinakailangan na mag-personal appearance ang lahat ng seniors every year para patunayan na buhay pa sila. Pero ngayon, mas flexible na ang sistema. Pwede nang mag-coordinate ang SSS with other agencies para i-verify ang status at maaaring mag-conduct din sila ng home visits sa mga seniors na hindi na makakagalaw. Kaya, kung kayo ay 80 pataas na o may kakilala na ganun ang edad, siguraduhin na updated ang contact information ninyo sa SSS para pag may home visit, alam nila kung saan kayo hahanapin. Pangalawa, maraming seniors ay hindi alam na mayroon silang option na mag-apply ng calamity loan o salary loan. Ang SSS ay nag-announce na babaan nila ang interest rate ng salary loan at calamity loan programs, na currently ay 10% per annum, pero babaan pa ito para mas maraming cash proceeds ang makuha ng members. Kaya kung kailangan ninyo ng emergency fund, pwede kayong mag-apply ng loan sa mas mababang interest rate na ngayon. Pero syempre, dapat responsable pa rin kayo sa pagbayad para hindi magkaproblema sa pensyon ninyo.
Pangatlo, mayroon ding usap-usapan tungkol sa SSS at GSIS pension merge or integration. Ang government ay nag-announce ng integration ng dalawang pension systems para sa mga retirees na nag-work sa both private and government sectors. Ibig sabihin, kung kayo ay nagtrabaho sa private sector dati at nag-contribute sa SSS, tapos nag-transfer kayo sa government at nag-contribute sa GSIS, pwede ninyong i-combine ang contributions ninyo para makakuha ng mas mataas na pensyon. Pero may conditions pa rin ito. Kailangan na hindi overlapping ang employment periods ninyo at dapat may at least 120 months ng contribution sa SSS at 15 years sa GSIS. Kung hindi kayo sure kung qualified kayo, pumunta sa SSS at GSIS offices at magpa-verify ng inyong contribution records. Maraming retirees ang hindi alam na may entitlement pala sila sa both systems, kaya nawawalan sila ng malaking halaga ng pera. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tungkol sa possible clawbacks o mga pagkakataon na baka bawasan ang pensyon ninyo. Unang-una, kung may discrepancies sa inyong records o kung may natuklasang error sa computation ng pensyon ninyo, maaaring mag-adjust ang SSS o GSIS. Halimbawa, kung na-double ng release ang pensyon ninyo dahil sa system error, pwede nilang i-recover yan sa susunod na release. Kaya importante na regular na kayo nag-check ng bank statement ninyo at kung may nakikitang anomalya, agad na mag-report. Pangalawa, kung hindi kayo nag-comply sa requirements tulad ng pag-submit ng updated documents na binanggit ko kanina, pwede nilang i-hold ang pensyon ninyo hanggang makumpleto ninyo ang requirements. Kaya mas mabuting sundin ang lahat ng patakaran para walang problema. Pangatlo, kung kayo ay nag-abroad at nag-stay ng mahabang panahon sa ibang bansa, may special requirements din na kailangan ninyong sundin. Kailangan ninyong mag-submit ng Proof of Life Certificate para patunayan na buhay pa kayo at legitimate na recipient pa rin ng pension. Kung hindi ninyo ito ginawa, pwede nilang isuspend ang pension ninyo kahit temporary lang hanggang ma-verify nila ang inyong status. Para sa mga tips at strategies para ma-maximize ninyo ang retirement income ninyo, narito ang ilang practical advice. Una, siguraduhin na tama at updated ang banking information ninyo. Maraming seniors ay nakaka-encounter ng delay sa pension dahil expired na ang ATM card nila o closed na ang bank account na nakaregister. Kaya mag-check kayo ngayong Nobyembre pa lang kung okay pa ang inyong ATM card, kung hindi pa expired, at kung active pa ang account ninyo. Kung kailangan ng replacement card, agad na kumuha para hindi kayo mahirapan sa Disyembre. Pangalawa, kung pwede, i-enroll ninyo ang pension ninyo sa online banking or mobile banking app para mas madali ninyong ma-monitor ang transactions ninyo. Hindi na kailangan pumunta sa ATM lagi. At mas safe din kasi, bawas ang risk na ma-snatch o ma-scam kayo sa ATM machine. Pangatlo, mag-budget ng maayos. Alam kong excited na lahat sa ika-13 buwang pensyon, pero wag ninyong gastusin lahat sa isang bagsakan. Magtabi para sa Enero dahil dun usually tumatagal ang gastos pagkatapos ng Pasko. Pang-apat, kung qualified kayo sa both SSS and GSIS benefits, siguruhing na-file ninyo ng maayos ang lahat ng applications para makuha ninyo ang both pensions. Hindi ito automatic, kailangan ninyong mag-apply sa both agencies at mag-submit ng requirements. Pang-lima, sumali sa pensioner groups online or sa community ninyo para updated kayo sa mga announcements at para may mga karamay kayo na makakapagturo kung paano mag-navigate ng sistema. Para sa mga kailangan ninyong dalhin sa SSS o GSIS office, ito ang checklist. Valid government-issued ID tulad ng passport, UMID, driver's license, o postal ID, latest proof of address tulad ng utility bill na may pangalan at address ninyo, updated banking information o passbook o bank statement, at original copies ng birth certificate at marriage certificate kung kinakailangan. Mag-prepare ng photocopy ng lahat ng documents para hindi na kayo ulit babalik. At kung may mga tanong kayo o hindi kayo sigurado sa proseso, magtanong kayo sa information desk o customer service bago kayo pumila para hindi sayang ang oras. Maraming volunteers at staff na handang tumulong.
Huwag kayong mahiya magtanong dahil karapatan ninyo ang malaman ang lahat ng detalye tungkol sa pensyon ninyo. Sa pagtatapos, mga kababayan, ang pensyon ninyo ay resulta ng mahabang taon ng pagtatrabaho at pagkakontribute sa sistema. Ito ay karapatan ninyo, hindi awa o donasyon. Kaya dapat kayong maagresibo sa paghabol ng lahat ng benefits na para sa inyo. Huwag kayong mahiya o matakot pumunta sa office para magtanong or mag-follow up. Ang pagkakaroon ng alam sa lahat ng rules at changes ngayong Nobyembre at Disyembre 2025 ay napakahalaga para masigurado na tuloy-tuloy ang inyong income at walang problema sa Pasko. Bantayan ang deadline para sa document submission, alamin ang schedule ng 13th month pension, intindihin ang pension increase program na hanggang 2027, i-monitor ang payment schedule ninyo, and hanapin ang lahat ng hidden benefits na pwede ninyong makuha. Kung may mga katanong pa kayo, puntahan ninyo ang SSS website sa www.sss.gov.ph o ang GSIS website o tumawag sa hotline nila para makakuha ng mas detalyadong information. At syempre, share ninyo ang video na ito sa inyong mga kaibigan at kamag-anak na seniors din para lahat ay informed at walang mapag-iiwanan. Maraming salamat sa pakikinig, mga kababayan. Maligayang Pasko sa inyong lahat at sana ay magpatuloy ang blessings sa ating mga tahanan. Ingat lagi at God bless!